mo sipain yung be. Ako nakuha. Hello everyone, I am Sarah Guzman and I am the subject teacher for 21st Century Literature and I am also the producer of the upcoming musical play entitled Mandiragawan Stories Untold. So today allow me to give you an overview on how we have started this idea to come up with the very first senior high school department production. The inspiration actually came from me being personally inspired by my very own students who have shown potential and talent since day one. As you can see, for 21st century literature, lahat ng sections and year level ng senior high school ay magkakasabay na nag-debate ng subject na ito. And during our class discussions and every time that we meet together, there are always and there never fail to really showcase all the creative ability that they have in their minds. And as a teacher, I think that it will be a waste of potential if I will not give them the opportunity to really showcase what they know. Also, we have this idea na alam namin from the very beginning, it's not going to be easy because a musical play by itself is something that requires a lot of hard work. But I am in awe of the dedication and passion of my very own students. If you can see, Ako nakalabo, wait lang. this past 1.5 months is very stressful, very hectic, very enjoyable and memorable. Since mga environment namin ng Gurawa before limited time sa senior high school, mas naging stressful para sa amin na makapag-cooperate at accommodate sa gating karaming students, sa gating karaming tao. Very enjoyable kasi nagkaroon kami ng chance kami lahat ng pag-socialize sa iba-ibang estado ng students, to read, to kaibigan ng mga students. And until mag-bring na natin siya, actually now, memorable kasi alam natin dito, last day na natin to. And what I want to expect is this version ng Pangalaang is top-notch and hindi naman the best of the best, pero the best talaga siya. Kasi I know sa self ko and I know sa mga co-actors in the production team na binigay nila yung heart and soul nila para magawa
yung best day for you? Start ko na lang kasi ayoko na. Hi, my name is Ivana Prado from grade 12 and I'm playing Juan Santos again the last Hangura. I experienced this past few weeks sa practices namin na Hangura. Literally perfected. Time, sa budget, and alam yun, nakakabagay. Pero at the same time, memorable siya and masaya. Kasi ano siya, naging hectic para sa amin kasi marami ng practices, nag-stay from classes, practice sa yell, foundation sports. Pero enjoyable siya kasi, alam mo yun, naging yung family namin dito sa Hangura. Hindi na lang kasi may high school na nandito sa akin. Sa mga kids, sobrang kukulit, and alam mo yun, it's fun na makita sila na na-experience yung mga ganyan bagay na hindi nakaalis sa kami dito, pero may next generation pa rin susunod sa amin. And I want you guys to expect this na hindi siya sobrang galing, sobrang ganda. Hindi mo siya nakagara sa ibang place, pero kasi for us, it's something na pinaghirapan talaga namin. Kaya, alam mo, nakakaano ka, nakakabangin. Di siya ganun kaganda, pero we did our best sa production team, sa co-actors ko, and even sa teacher namin, ano siya? Anyway, we're so grateful sa Maranatha for letting us experience this kind of opportunity dito saan kami makapag-act, makapag-sing, makapag-dance sa ganitong theatrical play. Hangura! Tara! Pag-sabi natin. A preview and introduction to the play that we are about to witness. Let us all welcome the director of this production, Teacher Arian de Guzman. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you all for being here. I was looking around earlier at sabi ko sa ating community, thank God, Yaya, Full House Summer. So, can you all please give yourselves a round of applause as well for being here early in the morning and for really trying your best to support the play. I'd like to be really honest with you all. Wala pa ako na-prepare na sasabihin this morning. But before I went up the stage, I told myself, I will let my heart speak. For the past days, almost a month now, nakasama ko po ang inyong mga anak, ang inyong mga pamangkin, ang inyong mga minamahal na kamag-anak, and let me be honest with you. The past month was never easy for all of us. Napakarami po nilang kailangan asikasuhin sa school. At the same time, marami rin po silang ibang requirements. But I am standing here today because I truly believe that the strength of this play is not because of me or anybody else. I'd like to give it all to our students who dedicated their time, their efforts, just to make this play happen. So can we give them a round of applause? I would like to begin by saying that Handurawan is actually and originally a stage play that was staged by the senior high school department last year. It was a small project. And for this year, we are beyond grateful. Nagsabihin po sa amin ng ating school administration that we will be doing Handurawan sequel for the 40th founding anniversary celebration. That was the easy part. The challenging part came when we had to write again.
Ang unang tanong na kailangan namin sagutin, anong ikukwento natin? If you don't know, Handurawan po is all about the experiences of our students. In their generation, I know you will agree, hindi lahat ng bagay ay kaya po nilang ikwento sa atin. Sa mga magulang, sa mga guro, there are stories that they're only comfortable to tell themselves and their friends. But today, this is what Handurawan is all about. Telling you the stories of our students that shapes who they are and who they will be in the future. So allow me to give thanksgiving to every single one of you. First of all, I would like to give thanks and glory back to our God for His provision and sustaining grace all throughout the play. I would like to give a big thank you to our school administration, to every single teacher and staff who showed their support and love for our play in any way that they can. And even until today, sobrang dami pong kailangan gawin, and it wouldn't be possible kung hindi po nagtulong-tulong ang lahat ng ating mga teachers and faculty and school admin. So let's give it to them, please. Come on. Thank you so much po. The next people that I would like to give my thanksgiving to is, of course, our hardworking committee. Yung mga taong hindi niyo po mapapanood sa stage na ito, but they are here wearing black. These are the people na talaga po nagtatrabaho behind the scenes. Ito yung mga estudyante natin na tumanggap ng lahat ng galit at inis. At sila din yung mga estudyante nagbigay talaga ng effort para tumulong sa ating play. To everyone on the committee, thank you very much for doing your best, and I truly appreciate you all. And to all our actors who are now here, waiting on the sides of the stage, like what I told you earlier, hindi ko nasasabihin na galingan nyo. Kasi alam ko na magaling kayo. Take it to your heart, give your best, and make everyone in this auditorium really feel what Handurawan is all about. Once again, I am Teacher Arian de Guzman, the director and playwright of Handurawan, and from the bottom of my heart, thank you all for being here. Thank you for your support. Thank you for your love for everyone who's part of this play. And may you keep us all in prayer. And I do hope and pray that you appreciate what we're about to show you this morning. Without further ado, once again, I welcome you all to Handurawan, a musical play. The stories continue. Tara, mag-usapan natin. Ay, sasar na naman. Transmission na. Nagkatagpuan mga sarili ang kaya-kayang mga salita. Hello everyone, I am Ms. Arian Guzman, and I am the teacher for 21st Century Literature, and I am also the producer of the upcoming musical play entitled Handurawan, Stories Untold. So today, allow me to give you an overview on how we have started this idea to come up with the very first senior high school department production. The inspiration actually came from me being personally inspired by my very own students who have shown potential and talent since day one. As you can see, for 21st Century Literature, lahat ng sections and here
level ng senior high school ay magkakasabay na nag-take ng subject na ito. And during our class discussions, and every time that we be together, they're always and they never fail to really showcase all the creativity that they have in their minds. And as a teacher, I think that it will be a waste of potential if I don't want to give them the opportunity to really showcase what they know. Also, we have this idea na alam natin from the very beginning that it's not going to be easy because a musical play by itself is something that requires a lot of hard work. But I am in all of the dedication and passion of my very own students. And you can see in their eyes when they're ready to do something during the production that they really want to come up with the best musical play. And so, maybe I fail to always tell them this, but I am so proud to experience this kind of production with them and to actually make history to be the very first musical play that is produced by the senior high school department. I also like to note that I am personally inspired by the graduating class. And I also told them this, that one of the biggest reasons kung bakit talagang pinush ko namin yung production na ito is because I want this to also be unfold to the graduating class. Now for me, I know nasabi ko na sa kanila, they are one of the most talented and the most creative batch of students that NextA Village has ever has. And sadly that we have to let them go, but I want this musical play to be one of the things that they will remember even if they leave NCA Village. Another thing is that with our new batch of students, such as our grade 11 students, these kids came from different parts of Kensington and different parts of NCR. They came from different schools during junior high school. And I just can truly see in their eyes that they really want this so bad and that they are pouring their hearts out to everything that they do. As a teacher, I consider myself to be very lucky that I have such compassionate students. I have students who shows respect to their leaders, respect especially to their teachers, respect to the craft that we do, respect to the stories. And so I'd like to start this introduction by saying that from the bottom of my heart, I'm grateful for all the senior high school students for their heartfelt and utmost participation. I'd also like to extend my thanksgiving to our ever-supportive school administration, for our beloved Mrs. Jackie Furlong, who has been very, very open-minded when it comes to the proposal that I presented to them. To our school principal, Sir Glenn Aquino, who is nothing but excellent and hands-on with giving us the best ideas para mas mapaganda pa namin yung musical play. Also, thank you to our assistant school administrator, Mrs. Elnora Miranda, na low-key, very supportive. Kung saan siya makakatulong, she doesn't show it publicly, but I felt her support privately. So maraming salamat po. And of course, to our academic coordinator, Mrs. Nieves Cabalban, na we all love, our mom at Senior High School Department. I would like to thank her for her guidance, not just to me, but also to all our students. Now let's talk about the game itself. Handura. Again.
sa iyong tabi, ay patuloy mo pa din kaming tinatanggap upang sa iyo'y tumahan. Naging tahanan ng mga dakilang magkakaibigan. Naging parte sa aming buhay ang mga alaala at kwentong iyong ipinabaon. Bitbit pa din namin hanggang sa kasalukuyan. Ikaw ang dahilan kung bakit nabuo ang kwento sa tanghalan. Naging inspirasyon sa pangarap at tagumpay, at naging aral sa landas ng kinabukasan. At ngayong nagsisimula pa lamang ang aming pagtatanghal, naway maintindihan ninyo ang diwa ng Handurawan. Hindi lamang bilang isang alaala, kundi bilang isang paalala na ang bawat kwento ay may halaga at ang bawat sutko nito ay may bagong simula. Nagsara pa ng mga pahay ng dati namin ginagalawan. Magbubukas ka naman ng bagong yugto para sa mga dakilang magkakaibigan, pag-ibig at kinabukasan. Handurawan. Tara, pag-usapan natin. Push ko lang saglit. Ipipirata ko to. Ayan na. Nagsusulikat sa papasok, aral ng aral, nagsama pa, pinagukas sa liwan tatanaw. Bakit ang ito ay kalaro? Magsusulat ng ginagawang biro. Gusto ko ang lagi paghuhuli, kalokohan ay tatabi. Pagkita ay nabibigo, sakit ang puso ay hindi manitado. Kung ituloy pa rin, hindi pinapati ng pag-aalang hindi. Sabihin ang ating pagsisigap sa eskwela. Handurawan! Hindi na lang magsigap sa pag-aaral at sama-sama tayo mangarap. Sigap tayo magpanahon at pangarap, hindi ko tayo magpaparambuhan. Handurawan! Sige, tara sa eskwela para makikita nyo. Handurawan! Pagkatapos ng iyong paghihirap ay maaabot din ang pangarap mo. Handurawan! Sige, tara sa eskwela at balang araw makikita nyo. Handurawan! Pagkatapos ang iyong paghihirap ay maaabot din ang pangarap mo. At sa aking buhay, sarang mapagod sa kalaban ng buhay. Ang ginagawa sa pagkatapos sa eskwela ay uminaw na magandang araw po sa inyong lahat. Buti po't nakarating kayo ngayong araw. Maraming salamat nga po pala sa inyong hindi nagbabagong suporta para sa aming lahat. True. Thank you very much po for being here. Salamat po sa pagbibigay ng oras upang pakinggan ang aming mga storya. Storya ng pagsubok, pagtatagumpay, pagbangon, at pag-asa. Isang taon na din po ang lumipas simula unang kami
Hindi madali sapagkat sa aming henerasyon, kami pa rin kung minsan ay may iba't ibang interpretasyon. Sino nga ba talaga kami? O ano nga ba talaga gusto namin para sa aming buhay? Hindi madali sapagkat sa bawat alaala na aming binubuo sa eskwela ay may nananatili pa din ang katotohanan na isang araw ay mga tao aalis at mawawala. Ang sarap balikan ng mga panahon na tayo pa ay kumpleto. Sama-samang nangangarap at ang mga ambisyon ay sama-sama ng binubuo. Naalala niyo, yung tawanan na umaaligaw sa bawat lugar na ating pinagsamahan? Wala man kayo ngayon dito, kaya hindi namin kayo makakalimutan. Hindi namin malilimutan ang mga masasayang araw na ating pinagsamahan. Mga alaala na ating babaunin sa pagharap sa kinabukasan. Ngunit sa araw na ito, salamat, sapagkat kami ay may pagkakataon na muling ilahad sa inyo ang mga istorya namin mga mag-aaral. Sa aming mga minamahal na panauhin, mga magulang at mahal sa buhay, amin po kayong malugot na tinatanggap sa dulang maglalarawan ng aming tunay ng mga pinagdaanan. Narito po ang pagkakataon na naway kami ay iyong lubos na maunawaan. Narito po ang kalawang bahagi ng dulang handurawan, na ibig sabihin ng ating pag-usapan ang lahat nating karanasan. Narito po ang handurawan na magbubukas sa ating puso at isipan ng pangunawa at pagpapahalaga sa kwento ng bawat isa na maghuhubog sa aming kinabukasan. Narito po ang handurawan. Tara at ating pag-usapan. Good day, everyone, and welcome to our English Month celebration. Today, we celebrate the beauty of the English language through creativity, passion, and talent. That's right. And what better way to kick off this exciting program than with a spectacular dance production number from our talented students. They prepared something energetic and captivating just for all of us. That's right, teacher. Let their moves inspire us to express ourselves not just through words, but through rhythm and motion. So, are you ready to witness our own MCANs? Yes and yes. So without further ado, let us give a big round of applause for our amazing performers as they light up the stage with their dance. Here and now, it's time for celebration.
Let us give a warm round of applause for our talented and energetic MC Ayan. Job well done, everyone. You all did a great job. I'm sure your parents are so proud of you all. I agree, teacher. So we will not let this opportunity pass without acknowledging and giving due award to those who really stood out. That is correct, teacher. So, pupils and parents, are you now ready to hear our awardees for Best Performer? OMG, I am so excited! I'm sure I'll have a reward today. I mean, look at my outfit. Bongga! DIY ni Mama. Ang hair maganda. Makeup maganda. Bongga talaga. Let's go! Bring it on! Sure ball. Ako na to. Akin na to. Grabe yung hato kanina. May pagano'n-ganon pa ako. Sure rin to. Kundi, makikipag-showdown talaga dito sa katabi ko. Mali na ang kalimutan. Walang talaga, hindi ako nanalo dito. Dinamitan ko ng mga pangmalakasan ko. Mga ganito. Ganyan. Ako nang may kaya yan. Go, sir. Huwag ka na nahiya. Pakibigay na po sa akin ang award. Lord, please give this to me. Please, I want my mom to be proud of me, so I pray. Lord, please let me win. Kinakabahan naman ako. Nagkamali kasi ako doon sa step na may paganito eh. Dapat pala paganito. Mananalo kaya ako dito. Ay. Alright, we know that you are very excited to hear the awardees for Best Performer. So let us now begin calling them one by one. Our first awardee is none other than the star student who made us all smile all throughout their performance. I am sure everyone knows who I'm talking about. Congratulations, you are a star, Rockstar! Congratulations, please stay in front. Our next awardee is another female. Wow, girl power! Yes! OMG! I'm so ready! Thank you, Lord. I just know this is me. Let us clap our hands for Arya! Ito na talaga. Kailangan, pag tinawag ako, poging-pogi. Moving on, we will be presenting our last two awardees or best performers for this English Month celebration. Let us all give a round of applause to Kaide! Wow! Ooh! I can't believe it! Really? I can't believe it either. Anyway, there's still another one. Kalma lang. Kalma. May isa pa. And our last winner for today, everyone, let us welcome Shyla! No! That should be me! No! Ang sarap talaga mabalikan ng pagiging bata. Kahit magulo, hindi mo kakaila. Iba yung sayan. I agree. Dati, simpleng programa lang inaalala natin. Natalo lang sa awarding, akala ko tinapin na. Pero diba, sa ganitong age natin, unang natutunan yung salitang competitive. Dito natin mas naiintindihan yung value ng success and lessons that being defeated brings. But our journey continues. All of a sudden, patapos na tayo ng elementary. Di naman natin namalayan, ilang taon na pala nakalipas mula nang nagsimula tayo pumasok sa eskwela. Hindi natin namalayan, isang gabi, binubuo na pala natin ang ating mga pangarap na kahit sa musmos at simpleng kaisipan, unti-unti na nating nalalaman kung ano talagang gusto natin sa buhay. Tara, at sama-sama nating balikan. Ipos ulit. Nice. Oh, pahinga na kayo at maaga pa tayo bukas ha. Huwag niyo kalimutan mag-pray bago matulog. Yes po, teacher! O siya, sige na. Good night everyone. See you tomorrow. Gusto na mag-set up. Kakapos ko lang. Oh, magpahinga na kayo ha. See you all tomorrow. Teacher Chan, is that you? Yes! Alam mo yan, idol ko talaga si Teacher Chan. Gusto ko din maging kagaya ng pagtabi ko. Perfect! Well, ako naman, I want to be a nurse someday. Feeling ko kasi
singer. Yung tipo ako naman yung magkakaroon ng sikat na kanta. Tulad ng gusto ko na bumita. O di kaya yung mga waiting for this magic moment. Isip ka lang sa'yo. Don't worry, wait na nga agawin ko. Kasi ako, I know this someday. I want to be a pastor. I want to be instrument of God and share salvation. I want to be a blessing. Amen. Ikaw gusto mo ba gusto mo ba? Uy, taas ang kamay. Labas kayo si Tanggol. Uy, Tanggol! Sumuko ka na! Hindi ako si Tanggol. Hindi mo ba ako nakikilala? Huh? Sino yan? Sus! Gari-gari. Oh my God. Ako to, ang nag-iisang Daniel Padilla ng FCA Nova! Sorry ka na nga. Hindi ko pinabigyan. Matulog na lang kaya tayo. Magkakalako na lang eh. Pangarap lang naman. Hindi nyo pa pinagbigyan. Oo nga naman. Okay, sige, pagbigyan natin. Tara, kwentuhan. Wala ko yung sasari. Sandas kung hinahan ang puso ay kanina. Kasiyahan ang pangarap kong kay taas o hanggang isip ng handa sa araw sisunod. Kahit pagkatapan kahit umahal, kahit kahit naman ang panahon, narito lang ako para at may Diyos na sa'yo'y nakatapos. Pangarap ko'y aabutin kasi tayo ang bituin. Naniniwala ito'y mararating. Tara aking bawalan na may pag-asa bukas kahit mahirap ang daan. Hanggang tagumpay masalayan. Itigil ang mata sa Diyos ika'y magtiwala. Tutulungan ka. Tuloy sa paglakbay, tagumpay ay magtitigan.
matupad na natin lahat ng mga pangarap na yan. Dapat magkasama pa din tayo, ha? Oo naman! Promise yan! Promise? Promise! Uy, si Teacher Regine! Uy, Yan na nga ba sinasabi ko? Diba it's starting you to all go to sleep na? Nako, talaga naman. Make sure na matutulog na kayo this time, ha? O siya, sige na, maaga pa tayo bukas. Good night na talaga. And I hope you will all have the best dream. Good night! Kitapos pala ba? Kaya pala laki ng tinas. Ang bilis talaga ng panahon, no? Oo nga, eh. Parang kailan na, ganito lang sila. Ay, naku. Wala eh. Ganun talaga. Darating talaga ang panahon na magagarap din sila at isahan nilang uin yung mga pangarap din. Teacher, kailan pa lang yan. Huwag na masyadong mag-isip at baka magkaiyak na tayo. O siya, sige na nga. Tara na, pahingahin tayo at maaga pa rin tayo bukas. Salvador din. Okay, pause na naman. Kumusta? Ano yan? No, bilis na naman ang setup. Oh! Look at Jello! Nakatuksido! Jello.
Clyde, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano ba yun? Alam mo ba yung mga kaibigan natin Ay, na... wait lang. Sagutin mo ito. Mabilis na. Sige. Okay lang. Okay lang. Sa loob ng dalawang salitang yan, ay mga bagay na para pag mas naiintindihan na lang. Mga bagay na dahil sa naipon na, ay ginugulo ang isip at puso ko na parang palengking isang dumihan sa kalat sa pagsisapit ng bagong taon. Mga bagay na ito puno ng tanong. Kung ako'y sapat ba? Ako ba'y kamahal-mahal? At ako ba'y katanggap-tanggap? Alam ko bigla na lang ako naglalabas ng damdamin ko. Pero masisisi niyo ba kung punong-puno na ako? Kung pagod na ako? Tama pa ba? Tutubigin naman ako sa'yo ha. Takbuhan mo sa tuwing mag-isa ka lang. Tagapagpatawag mo sa tuwing malungkot ka. Tagapakinig at tagapayo sa mga kinikiling sama ng loob. Pero natanong kita, paano naman yung sa akin? Bakit kapag ako na yung nag-iisa sa may pisabi, ay sandali lang aalisan ako sa gilid lang to? Bakit kaya sa lungkot ko ay tinutuloy ko na nga palagi lahat para sa'yo? Bakit parang umiikot na ang relasyon natin sa mundong puno ng ikaw na hindi ko na mahanap kung nasan ako? Pagpapatuloy pa ba? Nararamdaman ko kaunti at kaliting na lamang ng oras at effort na nakukuha galing sa'yo. Pero okay lang. Okay lang. Ay, Mika, sorry na tagalan. Okay lang. Okay lang. Mika? Ayos ka lang ba? Di mo ba ako narinig? Okay nga lang ako, di ba? Lagi naman akong okay, di ba? Mika, I'm really sorry, pero bigla... Ikaw, puro na lang ikaw. Mika, pero... Clyde, ano ba? Lagi mo na lang inuuna yung sarili mo. Lagi mo na lang inuuna yung mga kaibigan mo. Alam ko. Tama na. Mika, pero bigla na... Clyde, girlfriend mo rin ako. Unahin mo naman ako. Alam mo, kung laging ganito, mas mabuti pang itigil na natin to. Mika, sandali. Wait. Mika. Oh, dang. Ang ganda talaga ng gawa namin ni Nina. Hindi ako makapaniwalang suot-suot ko na to. Ha? Anong maganda dyan? Saan ka ba pupunta, te? Sa carnival? Uy, hindi ah. Pero cute naman talaga tignan, di ba? Grabe nga yung effort namin Nina Sino para yun? maayos yung design dito. Te, bulag ka ba? Sabi pang prom, hindi pang trash. Tsaka, parang nasabing cute, cute nga. Kaya nga, kung suot ko yan, ay draw na show sa prom. Kung tsaka kaya dito. Maganda naman talaga eh. Pero, siguro nga naman, hindi. Ayun na. Ate, actually, maganda talaga ang suot mo eh. Listen to that. Hindi nila alam kung ano talaga ang malilagat na. Yung suot mo syempre, 1 point na yan. Pero I see it yung beautiful. Talaga ba? Alam mo, ang problem ko, it's not about yung anong tingin nila. Like that. It's about what you... Kung ulit-ulit ka kung sino ka, huwag mong ibigay sa kanila ang responsibility na magiging para sa'yo. Kunin mo yun. Dahil dapat, ikaw lang may tawag mo. Salamat sa'yo ate ah. Ano ka ba? Nakabilang session lang kami, no? Ako nga pala si Nicole. At ako naman si Jaja. Sige, salamat Nicole and Jaja. Yan, masama nila from King. Halika, malay mo, ikaw yun. Ladies and gentlemen, ang gabing ito ay isang espesyal na gabi para sa lahat. At ngayon, malapit na nating alamin kung sino ang magiging prom king at queen. Excited na ba kayong malaman kung sino ang tatanghaling prom king and queen sa gabi ito? Yes! Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang magbigay pugay sa lahat ng mga estudyante na narito ngayon. Ang bawat isa sa inyo ay
Ngunit ngayon, bilang ating prom king at queen, sila ay nagwagi hindi lang dahil sa kanilang kubukuhan at kagandahan, kundi pati na rin sa lakas ng loob at pagmamahal sa kanyang sarili. At hindi rin natin siya malilimutan dahil sa hindi matitinag na presensya na kanyang ipinakita sa gabing ito. At ang prom king and queen natin ay sina Andy at Daniel! Congrats, Andy! Rose! Jaja, nananaginip ba ako? Ha? Nananaginip ba ako? Hindi nga ako nananaginip! Ako ka na, Jaja! Speech! Thank you everyone. First of all, thank you sa award na to. And hindi ko makukuha yung award na to kung hindi dahil sa mga support niyo sa akin. Yun lang, thank you. Salamat po sa inyong lahat sa mga nakakita ng kahalagahan ng tunay na ganda. Tulad na laging sinasabi ni Inay, maganda tayong lahat sa sarili nating mga paraan. At tulad ng sinasabi ng isa sa aking mga kaibigan, ikaw lang ang may hawak ng sarili mong buhay. Bali walang sinasabi ng iba, dahil wala na silang magagawa. Lapit ka na! Nandiyan na ako ng morning! Hi, Daniel! Congratulations! Ay, thank you, Annie. Annie, nga pala, kanina pa kita pinagmamasdan. And ayun, napansin ko na sobrang ganda mo. Hoy! Ano ba? Parang siya. Ikaw din. You look very... Ay, ako na yun. Anong magagawa? Uy, parang hindi naman. Sakto lang. Pero, yun nga. Thank you. Ano? Pwede bang tangasayo mamaya? Kung okay lang sa'yo? Pwede. Gusto mo ngayon eh. Sige. See you later, Annie. Wow! Mukhang may laganap na unexpected moment doon ah. Anyway, habang nagpapakilig yung iba, let's keep the energy going! Up next, we have one of our talented students ready to take the stage for a serenade performance. Let's give it up for Frangelico! Yes! Damn. Look at this motherfucker. Jeez! Elvis Presley. Oh
Damn! That's fire, see, bro. Damn. Lakas ng karisma ni Idol, gagi. 20 taong puno ng pagtsatsaga, 20 taong puno ng ginhawa, 20 taong puno ng pasang napakabigat kung binubuhat, ngunit di pa rin nalilimutan ang masasarap na alaala. 20 batch na mga estudyante at taus-pusong nagturo na isang damakmak na estudyante hindi ko na mabilang sa aking mga kamay. Sa tagal-tagal ko na rito, iba't ibang klase na estudyante ang nahawakan ko. Lahat ay may iba't ibang bitbit ng hangalan at pagsubok. Iba't ibang mga estudyante lumalapit sa akin, nangangarap, na makahanap ng kanilang magiging sandigan sa paaralan. Hindi naman kasi talagang sabihin natin madalas. Madaling magsabi ng damdamin sa iba, kaya sa tuwing sila lalapit sa amin, inihahanda ko ang aking pahinga at ang pagmamahal ko sa mga paragang anak ko na sila. Mamimiss ko kayong lahat kaya sa tuwing pagsapit ng kanilang graduation, habang inaabot ko ang medalya sa kanilang magulang, tila hindi mapigilan ang aking mga mata sa pagluha na natutuwa at nalulungkot. Kaya sana hindi ninyo kami malilimutan. Masama bang maghangad na ikabubuti ng mga estudyante? Masama bang ilabas palalo ang kanilang potensyal? Sa totoo lang, hindi. Hindi lang nila tayo naiintindihan ng mga guro. Like me, I'm not someone who cares so little with their performance, and that is because I truly care a lot. And every time I see them, despite the smiles, the laughter, the pampubolas, I know what these students feel inside. They feel angry, hurt, and so much more negativity inside. Well, sure, I may be strict, tulad na lang sa recitations. I mean, all I want is that they have studied and answered correctly. Nakakadismaya rin kaya na magtatawag ka sa index cards, yet pag tayo, hindi man lang makakasagot. I hope na naiintindihan din nila na I want them to be confident in themselves. I want them to be open to what the real world has to offer. I want them to be strong. Kaya bilang isa sa mga nagiging challenges, it's part of learning. Sa lahat ng napagalitan ko and thinking na hindi nyo kaya, wag na. Ibalik niyo yung faith niyo sa sarili ninyo. And for every student in my, 8 years of teaching na, of course pinasa ko. I know that they will survive the world and they will take on the world. Kaya sana, hindi niyo kami malilimutan. Maraming nagsasabi na madali lang magturo. Pero di rin pala. Kakagraduate ko lang at ang unang pagsama ko sa aking pagtuturo, mga nakakaalong estudyante ang pinagkaloob na mahandal ko. Alam yung feeling na sa tuwing nakatingin ang mga mata nila sa iyo ay lalo mang naakit na magturo. Ganon ang pinadarama nila sa akin. Sarap nilang kasama. Para ko na silang mga kaibigan. Yung tipong after ng class, magkakape kami dyan sa may fellowship at sa cafe. Sabay magkakwentuhan ng mga pet peeve nila o di kaya naman ay ng love life nila kung meron. Pero sa totoo lang, itong mga una kong klase, siguro habang buhay ko na itong mga hindi makakalimutan. Masakit man isipin, nasasampa na sila sa entablado at bibigyan ng diploma. Pero sana di pa rin ako mawala sa inyong isipan. Kaya sana hindi nyo kami malilimutan. Grabe, no? Ilang taon na rin ako nagtuturo. At sa bawat batch ng mga estudyante dumaan sa klase ko, may ilang talagang hindi ko malilimutan. Naalala ko nga isang estudyante kang si Carla, tahimik mo yun. At laging nasa sulok, hindi mahilig makihalubilo sa iba. Minsan nga, napansin kong hindi siya nag-aabot ng assignment. At anong tinanong ko siya? Umiwas lang siya ng limit. Hanggang isang araw,
Ako, hindi pala siya nakapagbayad ng tuition fee niya. Kaya nawalan na siya ng gana sa pag-aaral. Kaya kinausap ko yung principal. Sinubukang tulungan. Nakahanap kami ng scholarship para sa kanya. Ilang taon na lang, umalis siya dito. Dala ang diploma niya at nangiti sa kanyang mga mukha. Ma'am, Sabi niya, hindi ko makakalimutan ang tulong niyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko natapos ang pag-aaral ko. alam mo ba, isa pa itong si Mark. Diyos ko, yung batang yun, sobrang kulit. Parang laging naka-exercise sa energy. Noong una, Iniisip kong sakit lang siya ng ulo. Pero alam mo, siya rin ang estudyanteng laging nagpapasaya sa klase. at kapag pagod na ang lahat, isang biro niya lang, balik ang sigla ng buong siling. Nung graduation, lumapit siya sa akin at nagmano. Ma'am, Sabi niya, salamat ha. Kahit ang kulit ko, hindi niyo ako sinubukan. ang sarap talaga sa pakiramdam na kahit isang bahagi lang parang buhay. Tayo pa rin ang naaalala nila. Ang daming estudyante dumaan sa akin. Iba-iba ang kwento, iba-iba ang ugali. Pero lahat sila may iniwang marka sa puso ko. Kaya masaya ako na naging bahagi ako ng buhay nila. Kahit sandali lang. At sa kanila, gusto ko lang sabihin na Kaya sana hindi niyo kami malilimutan. Sana hindi nyo kami kalimutan. sa bawat kwento, sa bawat isa sa mga pag-aaral ng napagdaanan, sana ramdam niyo rin ang bigat na dala namin sa puso na bibitawan na namin kayo sa pagsungkit ng inyong mga pangarap. Sana hindi niyo kami kalimutan. Sa bawat pinutong nakikita namin kayo paakyat sa entablado, dala-dala niyo pababa ang inyong mga diploma at pangarap. Hindi mapigilan ang aming mga matang umiyak. Mabigat sa aming damdamin, kayo lilisan na. Sana hindi nyo kami Kalimutan. Basta anong kaligtas sa'yo at ako puno ng takot ng puso, hindi ka naiwinan. Tingin ang pusaw, huwag isipin ang suko. May maalala ako sa higit sa lahat ng ito. Di ba dito na patunayan di ka nag-iisa? Sa pagsubok ng ganda ang pag-asa. Magtiwala sa Diyos at higit naman ang palataya. Tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Yan ang pangako na hindi magbabago. Kahit na may pagsubok sa ating
Sa totoo lang, masaya naman kami na kayo ay magtatapos na itong isang tahaking daan tungo sa inyong mga pangarap. Wala lang nakapagsabi na kailangan din pala ng paghandaan ng kalungkutan na kasama ng mga salitang congratulations, proud kami sa iyo, mag-iingat ka. Sa totoo lang, kasama niyo kami nagnasa na dumating yung araw na makita namin kayo unti-unti makamtan yung mga pangarap na minsan naging bahagi lang ng simpleng kwentuhan. Yung simple, ma'am, gusto ko maging engineer. O kaya, ma'am, gusto ko maging doktor. Sinong mag-aakala na darating pala yung araw na kayo'y magpapaalam at sisimulan nang gawin ang buhay niyong inaasahan? Kaya't paalam sa bawat alaala na magkasama natin binuo. Salamat dahil naranasan namin ang pagbigay niyong patawa na inyong buwan. Paalam sa mga tawanan at saya na pumuno sa aking puso. Salamat dahil sa inyo naranasan ko rin ang maging masaya at mahanap ang sarili ko ng buo. Paalam sa mga pagkakataon na tayo'y nasaktan dahil sa gustuhan natin mabuhay. Salamat dahil ako rin naman ay binigyan ko ng pagkakataon na matuto ng mga aral na mula sa inyo. Paalam at salamat. Dalawang salita na nais namin iwanan para sa inyo. Paalam at salamat. Huwag ninyong kakalimutang proud na proud kami sa inyo. Paalam at salamat. Mahal namin mga mag-aaral. Nawa isang araw ay hindi kayong balik ng tadhana sa paalam natin namin. Tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Ang pangako na hindi nagbabago. Kahit na may pagsubok sa ating mundo, sa may naginhawa, ikaw at ako. Ikaw at ako. Ikaw at ako. Pahinga mo na, nangangamit na ako. Ayos. Ladies and gentlemen, families and friends, and to all our distant guests, let us all witness the procession of the graduating class of the Maranatha Christian Academy of Novaliches School in 2024-2025. Olagat Sahara, Paragas Rinza, Batistana Tessa, Manusok Christine, Adorza Liza Marie, Manusok Mark, Milan Curlin, Nasidad Princess Kate, Salazar Mark,
Gismanos Mark Andrew, De Castro Shenry, Tarayo Jemima, Medelilia Jamu, Pintor Alicia Marie, Fanat Khan, Rodriguez Linnea, Urias Isabella, Tulao Rich Akhan, Paris Gilbert Jason, and Santos Giovanni. Greetings to all our distant guests, family and loved ones, teachers and faculty, and to everyone joining this momentous event. I am teacher Aryan Bigsman and welcome to the graduation ceremony for school year 2024-2025 of the Maranatha Christian Academy of Novaliches. Being here today signifies triumphs. Big or small, we are all gathered here bearing stories of our victories for a whole year. Concluding an academic year may mean an end of a journey, yet it also signifies that a new door is about to open for our dear students. And so, ladies and gentlemen, especially to our graduating class, please turn your attention to our LED screen as we all watch this very special video presentation. Isa sa mga hilig ko pag-ibisitan, dito sa MCA sa aming pagkakas, mga guro at estudyante, na hindi nagsabang-sabang na para sa amin. Sila ang mag-uusap, tumayo sa bawat pagkasama at magwatuto sa bawat pagkasama sa aming ginawa. Sila ang ibigay sa amin ng suporta, lakas ng loob at nagtiwala sa amin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lahat ng experience ko dito ay sobrang saya. Wala kang natatasan na pagkagawa. Siyempre minsan, hindi mo iwasan yung mga tampuhan sa akin na hindi makakalimutan. Nakakaanoy yung mga babae ka sa bagay yung mga princess, friends, medyo nawala yun at tumagaan din minsan yung experience ko na nakilala dito. Ito po po dahil sa tunay na pagkakasal. Pagkakasal ng mga ito ang magtutulong sa akin upang mas galing sa bawat aking mga pagkakasal. Dahil sa pagkakasal ko ay hindi ko makakalimutan ang aking pinagalitan. Maraming salamat. Guru, tatanong niya kung bakit ako sa pagkakasal. Ito ang naranasan ng tuloy na kaya unahin na maranasan. Isa naman yung project. Pero nandito na makakatalan mo kasi maasahan mo, makakausap mo, makakausap mo. Sana yung tulog, sana nakilala ko sa sarili ko. Hindi ba yung papakulit?
Salamat sa magandang experience. Salamat sa magandang turo. Salamat sa pagdating mo yung maraming to give her valedictory speech, Ms. Joanna Santos from the graduating class. Let us give her a warm round of applause. Faculty members, fellow students, family and friends, welcome. The day that we've all been waiting for, the day that we worked so hard for, the day na pinakahihintay nating lahat, nakakapanibago, medyo nakakagulat, na isang katulad ko, ordinaryong tao na nagsisikap, nahihirapan, nadapa at nasugatan, na isang estudyante, muntik ng sumuko, ay nakatayo sa pulpito, nakaharap sa inyo at nagsasabing, wag na wag kayong susuko. As for my life right now, I know at masasabi kong taas noo na is a living testimony that God didn't give up on me. He did indeed cross the ocean for me so I wouldn't drown. Yes, pinahintulutan niya yung bigat, pero hindi niya ako binitawan. Fellow students, even teachers and parents, I know there are times in our lives kung saan hindi talaga natin maintindihan at parang araw-araw na lang tayo nahihirapan. Pero, let me tell you, there's a bright light in every dark tunnel. Usad na. Kaya mo yan. Huwag mong susuko. Just so imagine, sumuko ako ng araw na yun. I wouldn't have met these people. Amazing, wonderful, God-given people. People that encouraged me, helped me, prayed for me. To my parents, na kahit maging ganun ako, hindi ako pinabayaan. To my friends, na lagi nandyan para sa akin kahit sobrang kulit ko. Especially to my teacher, hindi ako sinukuan. Ma'am, thank you. She's been a real role model for me. A person na makikita mo talaga na nagliliwanag yung love ng Lord sa kanya. Salute to the students na nagpagod ngayong year. Lahat ng pagpupuyat, luha at pagsisikap ay alam kong hindi sayang.
sayang. Your hard works are never in vain. I'm so proud of you all. Even the teachers na tumayong pangalawang magulang sa amin, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am, Sir, sa pag-aalaga at pagtanggap sa amin ng buong puso. Saludo po ako sa inyo. All to the memories sa hallway, mahabang pila sa canteen, moments na mapapaalala ka lang sa CR pero bibili ka lang naman talaga. Moments na mga nakasanayan mo na gala after school, mapa-SM, or nandiyan lang sa kanto, gusto makasama lang ng tropa, sapat na. One thing na gusto ko lang sanang iwan sa inyong lahat, naway magpatuloy ka. Marami ka pang dadanasin at mapagtatagumpayan. Lagi mo lang aalahanin, hindi ka nag-iisa. Nais kong malaman mo, ika'y bahagi ng buhay ko.
Nakashop. Ay. Hindi pa tapos. Bilisan mo nila mong bis. Ay, loob ka lang yun. Naaalala niyo pa ba ang nagsilbing ating tahanan? Naalala niyo pa ba ang mga kwento na dito natin simulan at dito rin natin niligyan ng katapusan? Naiintindihan niyo ba ang mga baon naming alaala at mga karanasan? Mga hamon at pagsubok na aming napagtagumpayan na maghahanda sa amin sa kinabukasan. Hanang Irawan, kamusta na aking mahal na kaibigan? Sa iyo ko unang naramdaman kung paano maging bahagi ng isang bagay na higit pa kahit kanino man. Dahil sa tanghalang ito, nakahanap ako ng mga kaibigan hindi lang basta kasama sa tawanan, kundi mga taong naniwala sa akin bago ko pa man natutunang maniwala sa sarili ko. Sila ang unang sumuporta, unang nagpalakas ng loob ko, at unang nagparamdam na hindi ko kailangan harapin ang mundo ng isa. Sa bawat alaala, sa bawat kwentong binuo namin, ikaw ang naggabay at nag-alaga. Kaya salamat, Handurawan, sa pagbibigay sa akin ng tahanan at ng tiwala na anuman ang mangyari, may mga taong hindi ako iiwan. Handurawan, ang dami ko nang pinagdaanan. Mula sa pagiging sad girl na puro itim ang kasuotan at sa pagiging hegemon na halos hindi na maintindihan ang aking mga kalokohan. Natutuwa ko. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong yun, ikaw ang nanatili. Ikaw ang nahiling na saksi sa bawat pagtuklas sa aking sarili, sa bawat pagsubok kong hanapin kung sino nga ba talaga ako. Ikaw ang nakasaksi. At ngayon, sa wakas, alam ko na. Hindi dahil may isang tamang sagot, kundi dahil tinanggap ko lahat ng naging ako. Kaya salamat, Handurawan, dahil hindi mo ko iniwanan. Salamat sa pagpapaalala na kahit magbago ako ng paulit-ulit, ako pa rin to, at sapat na ako. Handurawan, sa ako naranasan ang tunay na kaligayahan. Salamat sa pagpaparamdam mo na ako'y lumalaga. Salamat sapagkat tinuruan mo ako na magmahal at matuto sa bawat pagkakamali na aking ginawa. Sa aking bawat pagkadapa at pagbangon ay lagi mong pinapaalala sa akin na ikaw ang aking naging lakas ng loob. Sa pagharap ko sa lahat ng mga hamon at pagsubok sa buhay, itinatak mo sa aking isipan na kahit may umulan ng problema at bahain ng anumang pagkabigo, nariyan ka upang silungan ako. Kaya't salamat sa iyo, mahal kong Handurawan, sapagkat ikaw ang nagturo sa akin na magmahal at pahalagaan ng bawat taong nakapaligid sa akin. Handurawan, salamat sa mga aral na iyong binigay. Lahat ng pagod, lahat ng hirap, sa gabing gusto ko ng sunod. Nanatili kang gabay sa akin upang ako'y tumahan. Ikaw ang natatanging kaibigan ko sa bawat pagluha at pag-asa. Nang dahil sa iyo, ang bigat ng nakaraan at ang alaala ng pagkatagal at saka akin ang naman. Natutuwa ko na ang bawat sugat pala ay bahagi ng kwentong hindi patapos at bawat pagsubok ay hakbang patungo sa aking tinatahan. Ikaw ang tahanang hindi kailangan mahulog. Kaya ngayon, sa bawat hakbang pasulong, dalagal. Hindi bilang isang pasanan, kundi bilang patunay na kaya kong bumangon at may dahilan pa para ipagpatuloy ko pa ang iyong ginagawa. Handurawan, hindi ko alam kung paano kita lubos na papasalamatan. Sa dami ng pagkakataong pakiramdam ko wala akong makakapitan. Ikaw yung hindi bumitaw. Kahit anong mangyari, lagi kang nandiyan para sa akin. Handa akong hintayin, handang makinig, at handa akong mahalin. Higit sa lahat, handa kang ipaalala na hindi ko kailangan harapin ng mundo mag-isa. Kaya mula sa puso ko, salamat. Salamat sa pagiging tahanan ko sa gitna ng trahedya at tulog. Sa pagiging liwanag sa panahon pakiramdam ko, mag-isa lang ako. At kahit saan man ako dalhin ng tadhana, alam kong ikaw pa rin ang aking sandalan. Handurawan,
Likha ka man sa aming pinagtagpi-tagping haraya, naging daan ka naman sa bawat tagumpay naming magkakaibigan. Sa iyo ko natutunan isulat ang nakaraan, magbalik tanaw sa tahanang aking kinalakihan. Ikaw ang naging katuwang upang ipahiwatig sa madla ang aming nararamdaman. At ikaw ang dahilan kung bakit may kahulugan ang bawat kwentong aming nilikha. Kaya, lahat ng naisulat naming kwento ay patuloy ko pa din babaunin. Saan man ako mapunta, ay handa akong ipagmalaki ang tahanang kailanman ay hindi kami pinabayaan. At ngayong matatapos na ang aming pagtatakal, tandaan natin hindi pa dito magwawakas ang mga kwentong naglalahad ng katotohanan. Handurawan, magbubukas muli ang pintuan para sa mga kwentong puno ng pagmamahala, pagkakaibigan at tagumpay. Bawat ka at ako'y sasagot sa'yo. Let's give our talented performers a resounding round of applause for bringing the story to life with such passion and excellence. Your hard work and commitment have truly shown on stage today, and we are all so proud of you guys.